yan, actually matagal na 'tong pinaplano. Balak talagang ubusin ang mga Duterte. Okay, nung nag-live si VP Sara na nag-trending, 'di ba, na galit nung sinabi niya na meron na siyang inusap na tao na kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, ay dapat ipaghiganti siya. Again ha, kung sakasakaling may masamang mangyari sa kanya or siya'y patayin, dapat may maghiganti sa kanya at may kinausap na siyang tao at papatayin nun ang tatlo. Si Liza, ibig sabihin hindi na talaga sila okay, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So, naitanong nga namin yan about Operation Romanov. Saan ba nanggaling yung Operation Romanov or Oplan Romanov laban sa mga Duterte? Nung kami po ay pabalik-balik dati sa liwasang Bonifacio pa lang, nung may mga rally doon ng Kingdom of Jesus Christ, nung ginigipit yung KOJC sa Davao, ay di ba nagkaroon ng rally dyan sa Liwasang Bonifacio sa Manila, pabalik-balik kami, and sinisingitan pala kami doon ng mga ensaymada vloggers. Lihim nilang tinitiktikan kung lumalaki yung rally namin sa Liwasan. Mga panahon yun, mga September yun, August. Siguro buwan ng September, yung sunod-sunod na rally ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Quiboloy. Dahil na kinalkal ang KOJC, nagtatago nga si Pastor Quiboloy, naghukay na sila doon sa KOJC compound sa Davao, di ba? And yung mga KOJC members dito sa Maynila nagrally sa Liwasang Bonifacio. Yung isang sumingit na Ensaymada vlogger doon sa rally namin sa Liwasan, ay nabuking namin. Okay, binulabog, tinaboy namin yung ensaymada or vlogger ni Wick Jr. Na kinukunan niya, ay konti lang naman ng tao, ganun-ganun, di ba? Konti daw, pero bantay na bantay nila, ay libo yung dumating sa liwasang Bonifacio. So, nung binulabog namin yung vlogger na yon, na kutis, alam nyo na, kutis kalabaw naman, alam nyo naman ang pagmumukha ng mga BBM vloggers, 'di ba? Nung binulabog namin, sige, sige lang, go lang, rally lang kayo ng rally, abangan nyo ang Operation Romanov, galing sa bibig ng Ensaymada vlogger. Abangan nyo na lang ang Operation Romanov. So, balak po talagang ubusin ang pamilyang Duterte. In fact, may saksak sa leeg si VP Sara. At ang pagkakaalam ko mga kababayan, base na rin sa kwento ng pangalawang Pangulo, yung saksak niya sa leeg, di ba balak siyang gurgurin pero hindi nga raw nagtagumpay. Pinaliwanag ni VP Sara sa mangilan-ngilan niyang interview, kapitbahay kong ingay, na di ba pinaltan yung kanyang mga PSG or security group ni VP Sara na PSG, bodyguards. Meron siyang pinagkakatiwalaang mga bodyguards, matagal ng mga bodyguards ng mga Duterte galing pang Davao, okay? Mga kababayan nila, di ba? Pero inalis yon, pinaltan ng bago. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, yung pinalit na bago ay parang utos ng babaeng ahas. At yung isa sa bagong pumalit, ang balak gumurgur kay VP Sara. Hindi natuloy. Siguro malaking babae si VP Sara, matangkad yan. Kita nyo naman yung kamao, di ba? So baka hindi nagtagumpay na magurgur yan, kaya gas-gas at sugat lang sa leeg ang nangyari. Hindi siguro na ibaon ng gusto sa leeg niya ang kung anumang panaksak na ginamit. Kasi hindi raw yun opera ng Hindi yun opera ng goiter or what, di ba? Or thyroid problem or whatever. May saksak sa leeg ang pangalawang Pangulo natin. One time, may sugat pa nga sa kamay. Kung ano-ano na nangyayari sa Vice President. Ngayon, dahil nga siguro na booking na meron talagang balak patayin ang kanilang angkan, yung mga sunod-sunod na pag-crash ng mga eroplano, mga kababayan, nakakapag-alala yan ha. Yung mayat maya may nababagbag na eroplano, baka sa ganyang paraan naman patayin si Pangulong Duterte. Or kahit sinong miyembro ng pamilya nila. Uso kasi ngayon yung naglalaglag ang mga eroplano. Ako pagka nagta-travel mga kababayan, kabadong-kabado ako. Yung huling sakay ko ng eroplano, gumaganon. Ano ba yun? Hindi na.
Hindi naman masama ang panahon, pero talagang hindi lang ako ang takot sa biyahe. Pati mga katabi kong foreigners na bumabiyahe talagang nag-aano na 'no, in panic mode na dahil nga parang marami na rin naman kasing lumang eroplano lalo na ang Pilipinas. Isipin niyo kung sakay ng isa sa mga 'yan si Pangulong Duterte at kahit si VP Sara. Kaya nga sana huwag umalis lagi si VP Sara, 'di ba? Dapat ingatan natin ang ating Vice President. Malay natin mangisay bigla si Kuting Jr. Mangisay bigla ay ang trabaho ni VP Sara, ang mandato ng pangalawang pangulo ay siya ang hahalili kay Kuting kung sakasakaling may mangyaring masama, ay di mag-ingat, hindi ba? So, kanina mga kababayan, may nakita akong news article na si VP Sara ay, bear with me parang ano, pinanggigigilan yung kanyang, wait, hanapin ko yun yung kanyang confidential funds. Pinalalabas talaga ng mga imbento yung mga taong binigyan ng confidential funds ni VP Sara. Aha, bear with me. Kasi 'di ba merong tumunog na Mary Grace Piatos, right? Mary Grace is a name of a bake shop and fine dining resto in the Philippines. Kumakain ako diyan. Medyo pricey nga lang. And yung Piatos is a chichirya, tama ba? So, meron ding may naka-receive kasi mga kababayan ng pera from the office of VP Sara. Yung confidential fund niya issue na 125 million and then inubos niya within 11 days. Naaalala niyo yung intriga kay VP Sara na ganyan? Eto. Yung Mary Grace Piatos alam niyo si Mary Grace Piatos parang si babaeng ahas yan. Right? May nabanggit si VP Sara na mga sobre-sobreng nanggaling naman sa opisina ni Kuting, right? Na ibinigay sa kanya. Nag-request nga ang Vice President ng confidential funds kasi wala yata siyang confidential funds ng unang taon ni Kuting. 2022 yun, December 2022. Alright? Pumutok yung issue ng confidential funds. Ito ngayon ang laman ng article ng mga media. Or mga balita ng mga media. So, merong Xiaomi 8 na fictitious name or imbentong pangalan ang nakatanggap ng pera galing sa opisina ni VP Sara nung dinisburse nila yung pera. Okay? So, ang petsa is December 30, 2022. Oh, no, no, no. Ang pagbibigay kay Mary Grace Piatos ng pera ng opisina ni VP Sara or OVP, Office of the Vice President, ay noong December 30, 2022. Imbento ang pangalan. Ngayon, mga kababayan, kaya naman kailangan ang pangalan sa tingin ko ay hindi real, 'di ba? Kasi meron na naman ngayong Xiaomi 8. 8, parang Ochoa, no? Parang Ocho-Ocho. And then Ochoa. Xiaomi is a brand of a gadget, right? Mga cellphones, mga tablets, ganon. Xiaomi. So may naka-receive din na Xiaomi 8 ng pera galing sa opisina ni VP Sara. Bakit ba ni VP Sara inubos within 11 days ang pera na yon? Sirang plaka na tayo. Ibinigay kasi kay VP Sara yung pera mga around December 20 bago magpasko. Nag-request si VP Sara, wala pa silang 1 year ni Kuting kasi 2022 Umupo si VP Sara at si Kuting Jr. noong June 30 ng 2022. Nag-request si VP Sara, mga pagpalagay natin around August ng confidential funds kasi wala siyang confidential funds sa opisina ni Kuting. Pumayag ang opisina ni Kuting
nabigyan siya ng confidential funds at binigay sa kanya yan mga December 20 na, bago magpasko. 5 days or 4 days bago magpasko. Nung unang Pasko nila bilang Vice President at Presidente. Kasi nasa rule yan mga kababayan na kailangang ubusin mo ang budget ng opisina mo pagtapos ng fiscal year. Matatapos na malamang ang fiscal year ng December 31. Kaya nga sinasabi nilang inubos ni VP Sara ang 125 billion pesos na binigay ni Kuting sa kanya dahil pumayag na bigyan siya ng confidential funds. Inubos niya. Kailangan mong i-dispatch yung pondo na yan. Otherwise, sa susunod na taon, kung hindi mo naman kayang ubusin ang budget, ay hindi mo naman kaya ubusin, bawasan na lang namin. Ganun yun eh. So, actually mga kababayan, sabi ni VP Sara, yung 125 million, maliit na amount yan. Million-million ang nilalabas na pera ng bawat opisina ng gobyerno. Lalo na yung mga like Department of Public Works and Highways, bilyones yan. Within a day, kung kailangan nilang i-dispatch ang pera, ang bilyones, i-dispatch nila kasi nga kailangan sa mga projects. Ngayon, inubos ni VP Sara, pagkabigay sa kanya ng December 20, inubos na niya within 11 days kasi nga parang nga hindi lumiit next year yon. Ganun naman ang rule. Ubusin mo ang pera ng ng opisina mo, ipamigay mo na, kesa naman liitan niya next year. Yung iba nga, hindi nililiitan, nilalakyan pa, malay natin kung naubos ng talaga. So ayan, may another, talagang kinakalkal nila. Ang problema dito mga kababayan, hindi mo dapat kalkalin ang pangalan kung sino ang binigyan. Dahil baka yung binigyan na yun, informant. Baka mamaya, teacher yun ng isang universidad sa Pilipinas. Malay mo, teacher yun ng UP. Or maybe teacher ng LaSalle. Or maybe teacher ng Ateneo. Mas malala, baka mamaya estudyante yun. Confidential informant na nag-inform sa opisina ni VP Sara na may recruitment ng NPA sa kanilang eskwelahan. Or nagbigay ng impormasyon na yung teacher nila doon or baka mamaya miski principal o sino pa yung malalaking opisyalis ng eskwelahan or miyembro ng faculty ay miyembro pala ng NPA or teroristang grupo. Ngayon, dahil may mga pabuya para sa mga confidential informant, hindi mo dapat isulat sa sobre ang totoong pangalan. Pero tina-target at kinakalkal at binubuhay talaga nila ang mga issue ng confidential funds ni VP Sara nung unang taon pa lang nila sa pwesto. Second year, nabigyan ba siya ng confidential fund? Mukhang hindi na nag-request si VP Sara. Ngayong ikatlong taon nila, hindi na rin nag-request ng confidential funds si VP Sara para wala ng issue. Pero pilit nilang binubuhay. According to senatorial candidate Rodante Marcoleta, mga kababayan, at mamaya babanggitin natin kung paano nila balak gurgurin si Baste pagkatapos nito, VP Sara muna tayo. According to Congressman Rodante Marcoleta, hundreds ang opisina sa gobyerno na merong confidential funds. Hindi lang opisina ng Vice President ang may confidential funds. Even DepEd, even the Office of the President. At kung ano-ano pang opisina na merong confidential funds. At hindi natin alam kung paano inuubos yan or ginagastos kasi nga confidential. Sikreto, sensitive ang information. Ang confidential funds ni Marcos Jr. umaabot ng 2 billion. Alam ba natin kung kanino binigay, kung paano dinisperse yung pera, Hindi. At kung ilang daan mang opisina yan, hundreds of offices in the government ang merong confidential funds, bukod tanging kay VP Sara lang ang kanilang kinakalkal. Bakit? Kasi nga gusto nilang pangatawanan, gusto nilang patunayan na si VP Sara ay may korupsyong ginagawa para matanggal nila sa pwesto. That way, pwedeng umupo si Tamba. Pag-usapan natin si Tamba mamaya. Baka sa susunod ko na lang live, bala na. Si Tamba at si Liza Tanas ay talagang nagka-clash ng bonggang-bongga, nagbabanggaan ng malala. Baka sa susunod na nating live, pag nalay na ang pangako, mag-like kayo dyan, ha? So,
Bukod tanging opisina lang ni VP Sara ang kinakalkal nila, 'pag yan na-impeach at napatunayang mga ganyan-ganyan, talagang ito ang pinapa-trend ng media, eh, 'no, na may mga bakit ganyan? Pinagmumukha nilang illegal ang ginawa ni VP Sara, pero hindi naman. Confidential nga, ibubulgar mo pangalan. Oh, at may napakaraming sobre daw na galing sa opisina ni Kuting at hindi naman galing kay VP Sara. Baka nung binigay yung pera kay VP Sara or pinakuha kay VP Sara, hiwa-hiwalay na sobre at yung sobre na yun ang naglagay ng pangalan baka mamaya si Butod naman. Baka yung nagsulat ng Mary Grace Piato si Butod naman. I don't know kung ano yung technicalities or pagkakahimay nito. Pero yun nga, hindi lang daw ang Mary Grace Piatos ang fictitious or invento ang pangalan sa confidential fund ni VP. Meron pang Xiaomi 8. May ilalabas pa sila sa mga susunod na araw. Para lang pagmukhain na, bakit invento ang pangalan? Siguro siya naman talaga or baka hindi naman niya binigay kung kanino man. Meron ba talagang Mary Grace Piatos? Meron ba talagang Xiaomi 8? Baka mamaya binulsa lang ni VP Sara ang pera. Ngayon ang tanong ko mga kababayan, sa tingin nyo ba binulsa ni VP Sara ang kanyang confidential funds na napakaliit kumpara sa bilyon-bilyong confidential funds ni Kuting? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.